Ayan, magandang araw mga engineers. So ngayon, start tayo no. Turo ko naman geotechnical no. Specifically soil mechanics. So makikita nyo dito may mga naka-highlight na green which is yan na lang yung ano ko sa inyo no, recommended na kabisaduhin. Ayan, itong void ratio, porosity, etc. Then di ko na rin sobrang ano to no. Di ko na rin sobrang i-explain saan nanggaling yan. Doon na lang sa pinaka ano na lang, pinaka importante na lang ba. Kasi naturo naman to during college. Pero syempre kahit naturo na during college, siguro din ko pa rin naman na maintindihan nyo pa rin siya no. Kahit ngayon nyo pa lang. Yung iba, syempre expected ko na rin like ako rin naman. May mga student naman na hindi ganun natuto sa ano no, college life ba. Ayan. So, sige, simulan natin no. Okay, ito yung diagram para sa soil mechanics no. Soil, water, air. Obviously naman ganyan talaga dapat yung ano no, kasi ang soil used solid, mas mataas ang specific gravity niya compare sa water at kay air. At the same time kay water naman mas mabigat siya kay air no. Kaya ganyan naman talaga yung mangyari if ever na pagpatupatungin mo. Yan, then ito naman, yan, simulan na natin, isa-isa na natin yung formula no. To volume total lang to, tong bilang volume total, pag-add mo lang yung volume solid or soil no. Then volume ng voids. O pag sabi mo volume ng voids, yung voids is pinaghalo lang naman na water pati air. O pag pinaghalo mo yung water at air, ang tawag sa kanila voids no. Voids sa isang lupa. Then ano to? Weight naman, in terms of weight. O bakit yung weight walang weight of air? Kasi nga wala namang bigat yung air no. Kaya pag pinag-add mo yung total weight niya, kinuha mo yung total weight, ano lang i-add mo doon? Yung weight ng water pati weight ng solid. Okay? Yan. Next naman tayo, soil properties. Una, void ratio. Yan. Pag sinabi mo void ratio, yun nga ano. Ratio lang naman siya between kung i-ratio mo yung ano, kung ilan yung merong voids ka, pati soil, no? O, note mo rin na si void ratio, pwedeng mag less than kay 0. Pwede rin siyang pwede siyang mag less than sa 1 or greater than 1. Or sabi dito, E is greater than 0. Greater than 0 no. Greater than 0, then less than infinity. Ano ibig sabihin nun? So ano ibig sabihin nun? Sabihin lang naman nun, obviously, si volume ng voids pwedeng mas dumami kay volume ng solid. Kasi nga isipin nyo na lang sa labas na lang kayo. Makita nyo yung mga ano doon no, sa mga bakuran nyo. Wala namang kaso kung yung volume ng voids mo is mas malaki kay volume ng solids. Nagigets ba yun? O kaya walang problema. Kunyari, itong ibig sabihin lang naman, yung volume ng voids mo, mas doble kay volume ng solids. Ibig sabihin, 2. Kunyari, bigyan na lang natin siya ng given, no? Mas malaki ng 2 beses si volume ng voids kaysa volume ng solids. Ibig sabihin, 2 tong volume ng voids, din itong solid, 1. O, parang ganun lang. Anong i natin? 2, di ba? Ibig sabihin, pwede nga siyang mas pwede siyang greater than 0, no? Then ano naman tong less than? Siguro, si volume ng solid, sabi ko nga may cases din naman na mas marami si volume ng solid kaysa kay volume ng voids or volume ng water plus volume ng air. So, wala rin kaso yun, no? So, in short, wala namang ano, no? Wala namang hangganan to, no? Yan. So, yun lang naman. Then, ito naman, sa porosity, ano na naman siya? Volume ng voids over volume total, no? Okay, so, dito naman naka-note si porosity mo daw ano can be greater than 0 but not greater than 1. Nagets ba yun? Bakit ganun? So explain natin to no. Kasi nga itong volume total lang yan ha. Itong volume total ay pinaghalong volume ng voids plus volume ng solid. Okay? Halimbawa, sabihin na natin, bigyan na lang dito ng given si volume ng solid ng 1 na lang, no? Then, ba't nga ba sinabi natin dito, hindi siya pwedeng humigit kay 1, hindi siya pwedeng mag-greater than 1, no? Bakit? Tingin nyo. Kasi, isipin nyo, gawin natin tong 2. Gawin natin 2 yan, na. So, ibig sabihin yan, 2 plus 1 equals 3. Ayan. Pag ginawa mo, di 3 over 2. O, di ilan yung sagot niyan? Eh, di 2/3, di ba? 2/3 yung ano mo dyan. Pag simplify mo yung 2/3,
hindi pa rin naman siya greater than ano no, ng 1. So, ilan yan? 0 point something no. 0.66, tama? Yan. So, ano pa natin? Try nating damihang volume ng void. Sabihin natin gawin natin siyang 3. Pag dinami natin yung voids, anong nangyayari sa volume total mo? Dumadami din no? Ibig sabihin, pag dumadami yung ano mo, ibig sabihin, pag dumami yung voids mo pala, dumadami din yung total mo. So, wala ring sense no kahit damihan mo pa na damihan tong volume ng voids. And part nga lang siya ng volume ng total no. Ibig sabihin, kunyari naging ano nga to, 3. Edi 3 over 4, edi hindi pa rin yan, hindi niya mahigitan tong si volume ng voids kasi nga ulitin ko, part lang siya ng volume total, 'di ba? O, sabihin natin last na to. Gawin natin 100 si volume ng voids. Ibig sabihin kung 100 yan, tingin mo hindi yan di lalaki tong sa ilalim? Lalaki yan no. Yan, ibig sabihin magiging 101 yan. O di kung 100 to, 100 over 100 over 101 no. So in short, never nga magiging greater than 1 si porosity no. Nagets ba 'yon? So in short, walang chance na lumaki si porosity sa 1 dahil nga si volume ng voids is just part of volume total no. Then ano yung in-explain ko dito para mas maan nyo rin to ma-visualize nyo sa void ratio naman. Sa void ratio naman kasi si volume ng voids at volume total wala namang connect to each other. Kaya kung sakaling sabi ko sa inyo, kung sakaling halimbawa lumaki yung volume ng voids mo, di ba nga kung lumaki man to, itong volume ng voids, wala namang wala namang paki si volume solid, no. Kunyari naging naging 4. Ito sabihin natin 1 na muna, no. O di ba, wala naman hindi tulad dito sa volume ng volume total. Pag lumaki tong volume ng voids, lumalaki rin siya, no. Dito naman, kung lalaki man yung volume ng voids mo, wala namang paki si volume solid, hindi naman lalaki yan bigla, no. Kaya anong sagot dito? 4, di ba? O dito pa lang yung case dito, pwede siya mag-greater than 1, no, unlike dito, hindi siya pwede, no. O pwede rin naman natin sabihin na si volume solid naman yung mas malaki, di ba? Kung si volume solid ba yung mas malaki, may problema ba doon? Wala no. Kasi nga wala namang problema doon katulad kaysa dito sa volume ay sa porosity. Pag lumaki nga isa, kahit dito kasi solid no, pag lumaki yung si volume ng voids, lalaki kasi volume total no. Kaya walang kaso dito, walang chances na lumaki sa 1 yung sagot mo dito no. Pero dito may chances na lumaki sa 1 or mag less than sa 1 no. O ganun lang naman yung explanation diyan na. Then take note nyo lang din to no. Take note nyo lang din tong case na to, kaya ko rin kinulay green to. Yung mga yan kasi lumalabas din yan sa sa definition of terms. Yan, tinatanong din yan no, sinasabi kung pwede bang mas lumaki sa 100% si porosity. Then isa pa sa na-encounter ko, nasabihin ko na sa inyo no. Pag sinabi mong volume of soil. Pag volume of soil, ano yan, guys? VS lang naman yan VS. Ayan. Pero pag sinabi niyang volume of soil, dinagdagan niya lang ng solids. Pag dinagdagan niya na yan, kala mo volume of soil pa rin yan, hindi na yan volume of soil, no? Kasi isa laging maraming natatrap dito, no? Pero sasabihin ko na sa inyo na mas maaga. Pag sinabing volume of soil solid, yan actually ay volume total. So, take note nyo to dahil lumalabas din to sa definition of terms. Tinatanong niya, what is the volume of voids over volume of soil solid? Ang kadalasang ginagawa, sinasagot nila dito, void ratio, no? Pero, mali nga yun. Dapat pag sinabi mong volume of soil solid, ay total volume. Take note nyo rin yun, guys, Ilang naman. Then, sige, proceed tayo. Ayan, ito yung mga kailangan nyo talagang kabisaduhin. Degree of saturation. Ayan. Ito naman, usapan dito pag sa water, no? Pag naging, pag 100% ang water mo sa volume of voids, edi 1 to, no? Kasi mag-i-equal tong dalawa, magiging volume of, explain natin nang nakikita nyo, no? Ito, dito natin na-check lagi kung gaano karaming tubig sa isang lupa. Yan na pumapasok si degree of saturation, no? Wait. Okay. Then, explain ko na lang ito, no? Ayan. Dito naman tayo. Degree of saturation. S, no? Volume of water over volume ng voids. Ulitin natin, no? Siyempre, kapag, di ba nga, maalala natin,
kung na-encounter natin, pag 100% yung mo, hindi, sabi mong unit weight saturated na lang. Pag unit weight saturated, sabi mong saturated, from the word itself, saturated, so punong-puno ng tubig, no? Ibig sabihin, pag saturated, yung volume ng voids mo ay punong-puno rin ng volume ng water. So, wala na siyang air, no? Kasi nga, di ba ulit natin, ang volume ng voids ay pinaghalong volume ng air plus volume ng water. So, kung saturated siya, wala nang lalagyan ng air. So, puro siya water. Kaya, pinag-equate na lang si volume ng voids is equals to volume ng water. Okay? So, kung naman, kapag unit weight dry naman, si volume ng voids, equals naman siya kay volume ng air. Therefore, ibig sabihin natin to? Ibig sabihin pala, kapag si degree of saturation mo, saturated, no? Pag saturated si degree of saturation mo, yung volume ng water mo, equals na lang sa volume ng voids, no? O cancel yan, mangyayari dyan? Magiging 1, no? Ito kay saturated, sat. Yan. Paano naman kay dry? Kay dry naman, yung degree of saturation mo, ano mangyayari sa volume of water mo? Punong-puno lang siya ng volume ng air, no? Ibig sabihin, si volume ng water mo ay 0. Kaya, pag tinanong, pag unit weight of dry ang ginamit mo, ang degree of saturation mo is 0. O, ito kay dry ito. Dry. Okay? Take note nyo yan, guys, ha. Dito sinabi niya dito. Ay, saan na ba yung ko? Di ko pa pala pinaste, no? Wait lang, baba muna natin sila. Yan. Yan, balik natin to dito. Ay, wait lang nangyari. Ay, kagulo. Uy, ano yan? Nakati, wait lang. Wag na nga, dito na lang. Ito sa baba. Yan, o. Yan. So, ito lang naman. Wala naman, wala siya nakalagay na Ito, take note nyo rin to, So, sinabi niya dito, note. Ano sabi niya sa note? Sabi niya sa note, si degree of saturation mo is pwedeng mag-equal sa 0 or mag-equal sa 1. Ulit natin na mag-equal or greater than 0 or mag-less than or equal sa 1, which is napatunayan naman natin na nasakto natin sa 1. Then ito, nasakto rin naman natin sa 0, no? So, yan lang naman yung scenario ba't na pag 0. So, pwede rin naman actually na greater than 0 or less than 1, no? So, paano yun? Siyempre, kung hindi na saktong dry, no? Or anong tinatawag mo doon? Saan lang umikot na yun? Pag unit weight moist na, no? So, unit weight moist mo naman, ayan, pag unit weight moist, pwede na siyang, greater than 0 or less than 1, no? Yan, nag-equal lang kapag saturated or dry lang, no? Ayan, so, proceed tayo. Next is water. Wait lang. Next is water content or moisture content. Ayan. Ito naman sa water content or moisture content, weight of water over weight of solid. So pag kinakabisado ko to, ang ini-imagine ko dito dagat. Yan yung unang ini-imagine diyan, ba't dagat to? Tingnan natin paano naging dagat yan siguro. Isipin mo na lang. Gawin na natin to. Kunyari ito yung sand, no? Sand to. Then syempre sa sand, meron sa ibabaw niyan water, no? Yan yung water mo. Kaya inisip kong dagat yan, no? Yung dagat, no? So yan lang lagi kong paunahing inisip diyan pag kinakabisado ko tong formula ng water content or moisture content. Para naging yan, dagat. Anong connect niyan? Ayan, inisip ko lang to. Bakit? Ito, weight ng water over weight ng solid. O, di ba? Napaka-creative. Yun lang naman. Ba't ko inisip yung dagat dyan? No? Kasi nga, weight ng water over weight ng solid. Then, ito, take note nyo na lang din. May letter L pa. Take note nyo na lang din na 0 is, moisture content is greater than 0. O, pero pwede siyang humigit sa 1, no? Ganoon lang din parang kay porosity. Okay? Then, ito, unit weight. O, kahit itong unit weight, kahit hindi ko na ito kulay green, dapat alam nyo na ito, no? Kasi ilang beses na natin na-tackle yan. Ha? Ayan. Then, ito, unit weight dry. Hindi naman masyadong gamit yung mga yan. Then, unit weight sad. Pero, syempre, dapat mas familiar lang ba kayo? Tapos, itong mga ito, specific gravity. Ito, isa rin to. Dapat, kahit hindi ko na ito kinulay green, dapat kabisado nyo na yan, no? Kasi, ito,
specific gravity, gamit na gamit to kahit saan, no? Sa mga ginagamit pa natin pag kinukuha natin unit weight ng mercury, ginagamit unit weight ng oil, unit weight ng kahit anong bagay na unit weight, no? Kasi ito yung formula. 'Di ba? Kaya unit weight, ulitin ko, kahit unit weight ng water nasa denominator kasi yan ang reference, no? Minsan yung unit weight, yung ginagawa rin din nilang reference pag usapang mga ano naman sa mga gas. Ang reference naman nila doon, hindi water, no? Anong reference nila doon? Tingin nyo. Pag usapang mga gas. O, ang ginagamit naman nilang reference doon is unit weight ng air, no? O, pagka sa mga solid at liquid, usually ang reference nila unit weight ng water. Pero pag sa gas naman, hindi na water, no? Ang reference na nila unit weight ng air. So, may encounter naman natin sa iba yun, no? Then, ito naman, relationship between E and N. Ayan. So, yung isa lang yung kinulay green ko, no? Bakit yung isa lang yung kinulay green ko dyan? Or yung kakabisaduhin nyo? Kasi, much better na kabisaduhin nyo tong, porosity is equals to void ratio over 1 plus void ratio. Bakit? Pag ito yung kinabisado nyo, ay una, kasi pag kunyari, hinanap yung porosity, pag hinanap yung porosity, lalagay mo sa void ratio na yung sagot. Then, pag hinanap yung void ratio, hindi lagay mo lang dito yung porosity na given, then, chip solve ka na lang. No? Huwag mo na kabisaduhin yung dalawa, no? Yan. Isa na lang kabisaduhin mo para, makakasave ka man ng konting, slot ba? Dami pa natin kakabisaduhin no? Then, isa rin sa, dalawa yung reason kung bakit ito na lang yung kakabisaduhin mo. Then, pangalawa, paano naman, kunyari, hindi mo siya sobrang kabisado, may tendency na mangyari, mapagbaliktad mo pa tong n pati tong 1. Pag pinagbaliktad mo tong n at 1, kunyari, nangyari n minus 1, instead na, 1 minus n, mag-iiba yung sagot mo, no? Compare mo dito, kunyari, napagbaliktad mo si E pati si 1, nangyari E plus 1, walang kaso yun, no? Kasi plus naman to. Nag-gets ba yun, guys? Kaya mas safe talagang kabisaduhin to, compare mo dito. Okay? Yan. So, take note nyo yan, guys, ha? Then, relationship between specific gravity, moisture content, degree of saturation, then void ratio. O, parang kung tatanungin nyo, may national formula dito. Ayan na yan, yung GWEST na yan, ha? Ayan ang national formula dito kasi gamit na gamit yan. Ilang beses yan magagamit, ha? Kaya take note, dapat kung magsisimula kayo dito sa topic na to, dapat alam mo na yan, no? Yung GWEST na yan, ha? Okay, then dito naman, moist unit weight or bulk unit weight. Yan, maraming tawag yung moist unit weight, no? Sinasabi nila, filled unit weight, bulk unit weight, ano pa? Filled unit weight, bulk. Ay, di ma-counter naman natin mamaya, no? Pero moist, bulk, filled, lahat yan. Pare-pares lang yan. Pag nakarinig ka na ng ibang tawag, moist na agad yun, no? Kasi si dry at saturated, yan at yan lang naman yung tawag sa kanila, no? Degree, si saturated pag si dry. Okay? Then, bakit na hindi ko kinulay green yung mga yan? Bakit ito? Okay, so, pakita ko sa inyo kung bakit yan na lang kabisaduhin nyo instead tong dalawa. Oh, sige. Expand natin to. Explain ko na lang din sa inyo, no? Para hindi nyo huwag nyo masyadong maraming kakabisaduhin. Sabi ko marami pa nga kayong kakabisaduhin. Hindi boss-bossan natin yung kakabisaduhin nyo, no? Tulungan natin. Okay. Oh, sunod, moist unit weight. Bakit hindi na kailangan si dry? Ano yung unit weight dry, di ba? Si unit weight dry kasi, pupunta ulit tayo kay GWEST. Di ba? Sabi ko sa inyo, ano yan? National formula yan ng soil properties. Pag unit weight dry, anong degree of saturation mo? Di ba kakasabi ko lang kanina, ang degree of saturation mo sa dry is 0. Di ba? O kung 0 yan, ibig sabihin, 0 na rin to. No, kasi 0 na yan. 0 times E, 0. Then, ang GW is equals to 0. O, ibig sabihin, ito, 0. O, ganun lang kadali, no? O, ibig sabihin, ang formula mo pala sa unit weight dry is unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E. O, ganun lang kadali, guys, ha? Huwag mo nang, baka kasi gagawin nyo, isipin nyo, individual formula silang lahat. Hindi ganun, guys, ha? Ito na lang, kapag yung moist na lang, no? Then, ilagay nyo si dry. Then, naman, okay lang naman na ganun, no? Lalo na pa nag-start pa lang magkabisado. Ay, mag-start pa lang mag-review. Kasi, pag nag-solve ko naman na nag-solve, talagang kinalaunan. Makakabisado nyo rin naman to, no? Pero binibigyan ko lang yun ng tip
para mas mabilis yung pang makabisado. So, katulad ako, kabisado ko na to unit weight ng water of times specific gravity over 1 plus E. Pero ang akin lang, pag nagsisimula pa lang kayo mag-review or magkabisado, mahirap kasi na isipin nyo lahat itong unit weight moist, unit weight dry, pati yung unit weight sat is magkakaibang formula. So, tinutulungan ko lang kayo, lalo na sa mga nagsisimula pa lang magkabisa, kung paano nyo siya makakabisado na mas mabilis, no? So, maganda, yun, magsimula na muna kayo sa unit weight moist. Diba? Then, kinalaunan kada ginagamit nyo ng ginagamit to, makakabisado nyo na siya, no? Then, ito naman, paano naman yung unit weight moist? Sa unit weight moist naman, ay sa unit weight moist, sa unit weight saturated naman, balik ulit tayo kay Guess. Anong meron kay Guess? The degree of saturation mo ay 1 naman, no? Kasi nga basa no? So, sabi ko sa inyo, ang degree of saturation, diyan lang naman natin malalaman kung kung basa yung tubig or dry, no? Yun lang naman yun. So, ano gagawin natin? Ayan, palitan natin to, no? GS times moisture content. 1 na tong specific gravity tuloy. 1 na tong degree of saturation. Pwede mo siyang palitan ng E, no? Ayun, no? Palitan mo ng E. Yeah? Okay. Nakikita na natin yung formula, no? Unit weight ng water times specific gravity plus E over 1 plus E. Okay, meron na tayo unit weight ng dry, then unit weight ng sat. Sabi ko sa inyo guys, mag-start pa lang kayo magkabisado, dito na muna kayo magbase, no? Then kada gamit nyo ng kada gamit tong dalawa, tong dry pati si saturate, kinalaunan makabisado nyo rin yan, no? Pero maganda, may na kayo, no? Alam na kayo paano nyo kabisaduhin siya. Kasi maraming na overwhelm dito, lalo na pag sa college pa lang natin, alam natin ang daming formula na kabisaduhin dito. Pero akin lang, kung ako tatanungin nyo, ito na lang, kahit ito na muna, no? Lalo na sa mga average lang na gusto lang naman talaga pumasa, ito na muna kabisaduhin nyo, no? Saka na kayo magdagdag kapag natapos nyo na lahat ng topic na labasin, no? Kasi doon naman na tayo focus sa labasin. Ayoko na naman kayo ma-overwhelm, no? At check natin kung tama naman tong dry pati saturated. O unit weight dry, unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E, no? Then saturated naman, unit weight ng water times GS plus void ratio over 1 plus E. So, pares naman. So, ganun lang guys, ha. Then, ito naman, submerged or buoyant unit weight. Ayan. Unit weight ng saturated ng tubig, then minus mo lang sa unit weight ng water, no? Ayan. Pero, hindi naman siya total gamitin. Ito, nagagamit to. Pero, ginagamit to sa effective pressure. Then, critical hydraulic gradient. To take note din to, ha. Kasi ito, nagagamit din natin yan. Which is lumabas din sa boards. Then, relative density. Ito, ang ginagawa ko dito during nagre-review ako, isa lang naman palatandaan ko dito, hindi nga siya mnemonics actually. So, ang palatandaan ko dito, itong imin. Imin, di ba? Kapag pag tapos mo magdasal, no, imin. Yun lang, kaya nasa dulo. Then, yan yung palatandaan ko, di ba? Imin, di ba? E max minus E, then over E max. Siyempre, yung nalaman mo pa lang nasa dulo na si Emin dyan, malaki ng tulong yun, no? Maalala mo na yan. Yun na lang. Kayo na bahala magkabisada dito. Basta alam mo yung dulo, Emin. Okay? Ayun lang naman. Proceed tayo na sa number 1. Emin, guys. Number 1. So, number 1, calculate the void ratio of the soil sample. Okay, hanapin daw natin yung void ratio with porosity of 0.25. Ano ulit yung sinasabi ko kabisaduhin nyo? Yung na lang, no? N is equals to E over 1 plus E, no? Kunyari, dito, sabi ko sa inyo, kaya yun na yung kabisaduhin nyo, may tendency na mapagbaliktad nyo tong 1 pati yung E. Pag napagbaliktad nyo yan, mag-iiba na yung sagot nyo. Paano kung nandun sa choices? Didali na agad kayo. Dito, pag yan ang kinabisado nyo, kahit bali-baliktarin mo yung sa 1 plus E, walang mangyayaring mali dyan, no? Dito, may mangyayari, no? Nag-gets nyo naman yun, ha? So, salpak lang natin si porosity, no? Porosity, 0.25. Yan. Then, E over 1 plus E. Okay, kuha mo yung E, no? Ganun lang, guys. Hindi naka-percent to. Times ko lang sa 100 to.
yung makukuha mo dyan. No? Kasi nga, percent yung kinukuha. Yung makukuha mo pa lang dyan, decimal eh, no? 0.25 is equals to x over 1 plus x. Then, shift solve. Yan, makukuha mo dyan, naka-decimal, times mo lang sa 100. Para naka-percent na. Yan, kaya 33.33%. Okay? Ganun lang. Yan, dali-dali lang. Sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi sa inyo, pag nagsisimula tayo, talagang expect nyo ng madali. Kaya sana, makasabay kayo, no? Kasi yun talaga yung ginawa ko eh. Kada sinisimulan natin sa madali, then, medyo dinadagdagan ko lang na dinadagdag konti kasi ayoko para kayo mabigla, no? So, number 2, the dry unit weight of a soil sample is 10 kN per meter cube. What is the moisture unit weight of the soil when its moisture content is 15%? So, baka marami sa inyo, syempre ito madali pa to, no? I mean, hindi naman sa madali. Hindi pa nalilito. Ang tip ko lang sa inyo, kapag nagsasolve kayo ng ganito, lalo na pag dumadami na yung nakasulat, no, na mga given, isulat nyo siya sa gilid. Kunyari dito, dry unit weight of soil sample, lagay mo na dito sa gilid, o dito lang sa baba. Unit weight dry, 10 kN per meter cube. O, hindi nyo naman to gagamitin hanggang sa, hindi nyo naman to gagawin hanggang sa mismong boards, no. So, parang i-start pa lang naman kayo mag-review. Lalo na pag hirap kayo sa, yung alam nyo yun, ito kasi dalawa pa lang, no. Kita nyo lang, dalawa pa lang naman yung given. Pero once na dumami yan, pag medyo na-overwhelm na kayo, nakakita na kayo ng maraming given, maganda talang gawin, ilagay nyo muna siya sa gilid. Ito gawin natin tong percent, gawin natin decimal, kasi ano pa lang yung naka-percent, no? So, decimal niyan, divide mo lang sa 100, kaya magiging 0.15. Ayun. So, yun lang naman yung pinaka-tip ko sa inyo kapag nagsasolve kayo. Ayun, ilagay nyo yung mga given sa gilid para hindi kayo ma-overwhelm. So, anong formula na gamitin natin dito? Hinanap yung unit weight dry. Ang gamitin natin yung formula dito, unit weight moist equals to unit weight dry times 1 plus moisture content. O, nakita nyo yan ha. Dito yan galing ha. Dito lang galing yan guys. Dito lang. Ayun o. Di ba? Isa rin yan sa pinapakabisado kong unit weight moist. Then, ang palatandaan ko lang dyan, bibigyan ko kayo ng palatandaan yan. Actually, parang sa ano lang yan. Sa simple interest. May engineer economy pa, no? So, paano naging simple interest? Kasi ito si unit weight dry, siya yung present value mo, no? Then, 1 plus, itong moisture content, parang yan yung ano mo, interest mo, di ba? Interest mo yan, then, itong unit weight moist, yan yung future value mo. Kumbaga, unit weight dry, then nilagyan mo siya ng tubig, naging unit weight moist na, no? Kasi si dry, may moisture, may unit weight, may moisture content na, may tubig na siya. Kaya unit weight moist. Same as parang sa sa simple interest, present value mo din nalagyan na ng interest, di yun na yung future value mo. Ganun lang So para hindi kayo baka mapagbaliktad niyo pa yung dry pati moist, hindi niyo pagbabaliktad niya kasi obvious naman yung dry wala pa siyang kahit baga bakante pa siya. Then nilagyan mo ng tubig, naging moist na, di ba? Okay, gets ba yun? Burahin ko na to, explain ko lang naman sa inyo kung ano yung palatandaan ko diyan. Yan. So salpak mo lang yan. 10 kN times 1 plus 0.15. Okay, ganun lang. Ginanon lang, di ba? So, 10 times 1 plus 0.15. Lalabas is 11.5. Okay. O agad, number 2. Ganun lang. Binasic lang ba? Number 3. Ay, number 3 tayo. Number 3 naman, medyo maliit yung sa ilalim. Lipat natin. Number 3, a soil sample has a water content of 50% and moist unit weight of 18 kN per meter cube. The specific gravity of the solid is 2.65. Obtain the void ratio of the soil. Ano yung mga given? Sulat natin sa gilid para hindi kayo malito, no? Water content which is naka-percent, gawin nating decimal 0.15. Then sunod unit weight moist. Unit weight moist. Anong given? 18 kN per meter cube. Then specific gravity. Anong specific gravity dito? Ito GS. Kaya siguro ginawang GS to, dapat SG to, no? Specific gravity.
Kaya ginawang GS yan kasi nga meron ng degree of saturation, no, para hindi na dalawa yung S na meron sa soil properties, no. Yun lang naman yung reason siguro kung bakit ginawang GS yan instead of SG. Kasi nga merong degree of saturation which is letter S na yun no. Yan, 2.65. Ayan, then ano ba? Wala na? Wala na. Salpak na natin. Anong tingin yung anong tingin yung formula? Ang tingin nating formula ay obtain the void ratio. Meron kang moisture content, specific gravity, unit weight moist. E di unit weight moist na isa, ano ulit yun? Unit weight moist is equals to unit weight ng water times specific gravity plus specific gravity moisture content over 1 plus E. Ayan. Tama ba? Tama ba yan, guys? Tama yan. So, baka may mga pwede mo actually paikutin to, unit weight moist na yan. Galing lang sa unit weight moist is equals to unit weight dry 1 plus moisture content. Pwede rin to, no? Kung kabisado mo na to, dapat kabisado mo na rin unit weight dry, no? Para magawa mo to. Paano natin gagawin to? Galing dito. Gawin mo lang, expand mo lang to sa unit weight dry. Kunwari, kabisado mo na sa unit weight dry kasi araw-araw mo na siyang ginagamit. Salpak natin, no? Unit weight moist is equals to, anong unit weight dry? Unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E times 1 plus moisture content. Then, i-distribute mo lang si GS. Ano mangyari? Unit weight ng water times specific gravity then plus specific gravity then moisture content over 1 plus E. Di ba? Parehas lang sila. Ganun lang nangyari yun. Di ba? Magic. Okay. Salpak na natin. Okay na. Salpak natin. Unit weight moist is 18 equals to 9.81. Unit weight ng water 9.81 na. Dapat kabisado nyo na yan na. Unit weight ng water is 9.81 kilonewton per meter cube. Then kapag density naman ng water, ilan? Density ng water 1,000 kilogram per meter cube, no? Okay. Ganun lang. So, dapat tandaan nyo na yan, yung dalawang yan, bago kayo magsimula mag-review, dapat alam na yan, joke lang naman. So, yun. Take note nyo na lang yan, Specific gravity, 2.65 plus 2.65 times moisture content, 0.15. Then, over 1 plus, ito yung hinahanap, no? Gawin na natin iyan, pero yun yung hinahanap. E. Yan. E is, so, yung E, anong sagot? Yan, no, mag-practice din kayo mag-calcu, no? Para maging muscle memory nyo yan. Sabi ko nga sa iba, parang pag type mo yan sa keyboard the more na tagal mo na nagta-type sa keyboard, the more na mas bumibilis ka na. Di pag mas bumibilis ka na, mas makakapatipid ka pa ng oras, no? Pero syempre, magiging cautious din, na. Syempre, baka magkamali ka ng pagta-type, di kasalanan ko pa, no? Joke lang naman. 2.65. Then, 0.15. Ayan. Then, 1 plus E. Nakalimutan ba ako? Wala naman, no? 1 plus X. Ayan, shift solve mo lang. Malubos agad. Bilis, Ganun ba talaga kabilis yun? 0.661. 0.661. Yun. Lubos na. Tungkab mo na agad, number 3. 1 point ka na agad. Yeah. So, actually, sobrang na ito, sobrang labasin din itong soil properties. Kaya, I hope, yan, medyo, maano nyo na to, no? Maaral nyo to. Then, lahat naman ng possible na lumabas dito, nilagay ko na rin para hindi kayo malito. Ayan. Number 4. Number 4, the bulk unit weight of the soil is 18 kilonewton per meter cube. The specific gravity of solids is 2.5 and moisture content is 35%. Evaluate the following. Sabi ko ulit, sulat nyo lagi sa gilid. Wala naman nagpipigil sa inyo, no? So, unit weight ng moist. So, 18 kilonewton per meter cube. Then, next, specific gravity of solid. Specific gravity. SG tuloy. GS. GS dito yun, no? Sa, soil properties 2.5. Then next, itong moisture content. Itong moisture content gawin mong decimal. So 0.35. Okay?
Ano natin dyan? Anong una nating makukuha dyan? Base sa given. O, di una nating makukuha ulit dyan, void ratio. So, ano yung formula? 18. Ay, 18 tuloy. Isulat natin yung formula para makabisado nyo, no? Unit weight ng moist is equals to unit weight ng water times specific gravity plus specific gravity times moisture content over 1 plus E. Okay. Medyo nakakapan nyo na yan, no? 18. Then, unit weight ng water, 9.81. Specific gravity, 2.5. 2.5 plus 2.5 times 0.35 over 1 plus x. Ayan, ano papalitan natin dito sa ano? 18, pares lang, no? Then 9.81, 2.5. Then 2.5. Then 0.35. 35. Ayan, shift solve mo lang. 0.84 na lang. Ayan, yung x mo dito, gawin natin i na lang yan para yung mismong variable niya. Ayan, yung e niya is 0.84. O, kuha natin yung number 1, 1 point agad. Then, next mo is the dry unit weight in kilonewton per meter cube. So, ano ulit yung dry unit weight? Galing lang dito yan, O, paano natin gagawin tong dry unit weight? Ulitin ko. Explain ko lang ulit, no? West, no? Then, yung degree of saturation mo, ilan yan? 0 yan, no? Kasi nga, dry. O, ditong West dito, magiging ano to? Itong GW is magiging E. Ay, magiging E tuloy. Magiging 0. Magiging 0 yan. Okay, doon lang naman nangyari yung unit weight dry, no? Okay, nakita na. Unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E. Okay, ganun lang, So, nakakatulong naman yun, no? Na kabisaduhin. Okay, then, kuha mo na. Ano yung unit weight ng water? 9.81. Then, specific gravity, 2.5. Then, 1 plus 0.84. Di ba? Nakuha mo na. Ayan. So, 9.81 times 2.5 over 1 plus 0.84. Okay lang ang sagot mo dyan is 13.33. Kuha. No. Next naman, the saturated unit weight in kilonewton per meter cube. Paano naman yan? Saturated unit weight. Balik ulit tayo dito. Dito sa scenario na to. Ano yung nangyari sa saturated mo? Kung sa ano mo, degree of saturation mo. Magiging 1 naman siya, no? O kung 1 yan, mapapalitan to ng ano? Ng E. Tama? O, ibig sabihin, unit weight sat. Kita na ba yung formula? Unit weight ng water times specific gravity plus E over 1 plus E. Okay. Meron ka na saturated. Burayin natin yan, no? So, alam nyo na yung pinanggalingan ulit. Okay, 9.81. Then, specific gravity is 2.5 plus 0.84 over 1 plus 0.84. Okay? Dagdagan mo na lang to. Plus 0.84. Alam niyo na kung saan nanggaling, Walang magkakabisado masyado. Makang gawin nyo, kabisaduhin nyo lahat. Dito pa lang, naubos na agad yung ano nyo, no? Yan. Huwag masyadong mag-look spam. Yung look spam na yan, sa dulo yan, Okay? Sige. Sagot is 17.81. Yan. Okay lang naman mag-look spam, basta matalas ang pag-iisip natin. Simula pa lang mapapansin nyo naman yan, simula pa lang kayo ng high school, no? Ako kasi nung high school ako, hindi ko talaga pansin na ang galing ko magkabisado. Pero pag mga ganito, okay naman siya, no? Wala rin naman problema, no? So, nasa, nyo na yun, discarte nyo na lang yun, no? Kasi marami naman akong kilala na nakapasa na gamit ang pag-look spam. Hindi, no? Nag-look spam sa engineering. De, joke lang, Baka may mga mahilig sa inyo dyan mag-look spam, no? Galit pa kayo sa akin, Nangyari, ba't napindot ko to? Okay. So, tapos na number 4, Ayun, sagutin na natin, So, pag may question, sabihin nyo lang sa akin, para ma-resolve natin agad yung problema na yan, Sige, number 5.
Number 5. Number 5 naman, given that the field unit weight of a soil sample is 1,650 kilograms per meter cube. The unit weight of the soil grain 2,550 kilogram per meter cube, and the moisture content of the soil is 15%. Ulitin natin, lagi kayong maglalagay ng given sa gilid. Kayo na maglagay sa given sa gilid ha. Ayan, lagay nyo yung given sa gilid pag solve nyo to. Then, evaluate natin daw yung void ratio of the soil sample. Okay, evaluate natin. Base sa given, meron kang dalawang unit weight. Anong gagamitin mo diyang unit weight? Tingin nyo guys. So, yung isang unit weight dyan, actually, siya yung magbibigay sa'yo ng specific gravity mo. So, anong pagbabasehan mo dyan ngayon kung sino yung unit weight talaga na ginagamit natin sa pagsosolve at ano yung unit weight dyan na gagamitin mo para mag-convert into specific gravity. So, ang hahanapin mo dyan para yung pang-convert mo sa specific gravity, yung soil lang. Pag sabi natin soil, hindi na tong 1,650. Bakit? Kasi yung unit weight na to is galing daw sa field. Pag sabi nating field, parang galing sa bakuran talaga mismo, nasa labas lang siya. Then itong mga soil grain na to, unit weight of the soil grain, sila yung mga galing mismo sa laboratory. Kumbaga sila yung walang halo. Bigyan ko kayo ng analogy, no? Pag sinabi natin field unit weight, yan siguro yung kapeng 3-in-1. Pag sabi mong 3-in-1, di ba, meron siyang asukal, may creamer, may kape. Di ba? Parang ganon, yung field unit weight. Kasi may mga ano-ano pa siya. Kumbaga sa field, sabi natin meron siyang damo, may bato, may tubig, may hangin. Then, halo-halo yan, no? Yan yung sabi mong field unit weight. Ayan. Then, pag yung soil grain naman, siguro, siya yung puro. Kumbaga, kasi sabi mong soil, sabi mong kape, kape lang. Walang kahalo, walang asukal, walang creamer, walang ano pang kahit ano, no? So, ganoon din dito, no? So, yung soil grain dyan, siya lang talaga yung purong lupa at walang halong iba. Then, take note nyo na yung soil grain na yun yung pinang-convert natin para makuha yung specific gravity. So, yung specific gravity, ulit, ang formula ay, unit weight ng, kung dito, di ba, ginagamit natin unit weight ng object, ito, kung unit weight ng soil na lang, no? Kasi unit weight ng soil naman usapan natin dito, no? Unit weight ng soil, then over unit weight ng water. Pwede rin naman siyang, density ng soil over density ng water. Walang problema yan, ha? So, anong gagawin natin? So, ang mo daw dito, ang gagawin natin, itong 2,550. Okay, so lagyan natin 2,550. 2,550. Then, ano yung denominator nyo, guys? Tingin nyo. Tingin nyo, guys. Anong denominator? Ang denominator natin dyan ay, tingin nyo, 9.81 or 1,000? Tingin nyo, guys. Sige nga, brainstorming muna tayo kahit ilang minuto. 9.81 o 1,000? Ang gagamitin natin dyan is yung 1,000. Kasi, bakit? Baka sabihin nyo, ang naririnig ko kanina pa sa inyo, unit weight. Actually, nangyari talaga to sa mismong boards, no? Ito talagang tawag nila, no? Unit weight yung tawag nila, pero nakita nyo yung unit, kilogram per meter cube. So, maging maingat kayo, guys, ha? Kasi kahit sabihin yung unit weight ng soil, ang binigay namang unit is kilogram per meter cube. So, lagi nyo titignan pa rin yung units. Doon kayo magbabase, hindi sa tawag, no? Kaya, kung sakaling na-encounter nyo yung mga ganitong problem, mas magandang tawagin nyo na siyang density, no? Density ng soil. Yan, yung density ng soil is 2,550. So, kung density, aware kang density yung unit na ito, bakit? Ano ba yung unit ng density? Ulitin natin. Density, ang unit niyan is kilogram per meter cube. Ang unit weight naman, ang unit ng unit weight, nabura na lahat. Meter cube. Ito, burahin natin to. Ay, magpabura. Yan.
Ang unit naman ng unit weight is kilonewton per meter cube. O, maging maingat kayo guys ha. Kasi baka ang gamitin nyo dito, unit weight ng water, doon pa lang, talo na So, sayang naman yung points na to. Baka doon kayo so, trap talaga. Isa sa mga trap tong problem na to dito sa problem sa soil properties. Kaya maging maingat kayo sa units, no? So, pag kinabing kilogram per meter cube, ang gamitin nyo, yung density ng water. Kasi ang density ng water is kilogram per meter cube yun. Then pag sinabi naman dito, ang unit mo is kilonewton per meter cube, ang gamitin mo is unit weight ng water. O ganun lang guys ha, kaya maging maingat ulit kayo dito. So makuha mo na yung specific gravity na 2.55. Okay? Isa yun sa palatandaan mo kung paano mo mukha specific gravity. Ano yung pangalawa? Pangalawa naman, pag ginamit mo yung 9.81 dyan, ang laking makukuha ang specific gravity, no? Saan lang ba nag-range ang soil? Tingin nyo. Di ba nag-range ang specific gravity ng soil? Mga 2.50 yan, no? Pataas or pababa. So, doon lang naman umiikot yung specific gravity. So, pag sumobra yung specific gravity mo, pag ginawa mo yung 2,550 divide mo sa 9.81, parang ang laking makukuha ang specific gravity, no? So, hindi na totoo. Parang ganun, no? Di mo maisip na specific gravity ba talaga yung nakuha ko? Kasi, isipin nyo, ilan ba yun? 2.550 divide mo sa 9.81. Ano labas dyan? May specific gravity ba na 259? Di ba wala? O kaya, isa sa mga magiging palatandaan natin is yung units mo. Then, pangalawa, syempre, sabihin na natin dyan, common sense, no? Na wala namang 259 na specific gravity. Kaya, ayun na lang din yung mga no? Minsan talaga kailangan, alam natin talaga kung saan nanggagaling yung mga given, no? Katulad yan, kahit nakita nyo naman yung mga problem dito, wala namang specific gravity na na 259. Di ba nga, usually nagre-range lang siya sa mga 2.5. O, yun yung magiging magiging maingat kayo O, yun lang naman. Then, kung ganoon, mas maganda, ibigay na natin tong unit weight field na to. Ay, sabi dito, field unit weight. Gawin na nating, density moist, no? Para hindi na kayo malito. Density moist is equivalent to, to 1,650. Then, itong moisture content. Yung moisture content, gawin na lang nating naka-decimal, no? Naka 15%, gawin nating 0.15. Okay, kumpleto na kayo ng given, pwede mo lang i-solve, no? Yun lang naman sinasabi ko sa inyo, maging maingat lang kayo sa unit, kahit sinabi niyang unit weight pa yan, which is, yun talaga lumalabas sa mismong boards. Hindi naman nababanggit sa mismong boards na density siya of the soil. Walang ganun laging binabanggit unit weight, pero ang unit, hindi siya pang unit weight, no? Maging maingat lang. Yan, so start natin, evaluate the void ratio o base sa given specific gravity. Meron ka na unit weight moist, meron ka moisture content. So ang gagamitin natin is density na lang ulit, no? Density moist is ano gagamitin natin? Density ng water, hindi na density ng hindi na unit weight ng water times specific gravity plus specific gravity times moisture content over 1 plus E. Okay, ganun lang So ilan yung density moist mo dyan is 1,650 equals to 1,000 times specific gravity ilan? 2.55 plus 2.55 times moisture content ilan? 0.15 over 1 plus E. Ayan, no? So kuha natin yung E dyan, ilan? 1,650 equals to 1,000 over 2.55 plus 2.55 0.15 yan over 1 plus E. Yan, shift solve mo lang, malalabas is 0.777. Okay, yun lang, 0.77 777. Wala na itong kabyan, no? So next tayo, number number 2, evaluate the degree of saturation. So pag ginanap dito yung degree of saturation, ang usual na ginagamit dito yung pambansang formula na ito, no, which is yung GWES. Ayan, so ano yung GWES? Specific gravity, meron kang 2.55, then 0.15 is equals to
void ratio 0.777, then specific gravity. Okay, 'di ba? Yan ang laging gagamit niyo pag hinahanap yung void ratio. Isalpak mo na agad yung guess, ha. Yan. So, yun lang naman. 0.15 equals to 0.777, then x. Shift solve mo lang. Ito, naka-percent. Pag naka-percent, mag-times ka lang sa 100. Ha? Okay, so, 49.23%. Kuha mo na yung specific gravity, no? Ganun lang. After nun, evaluate the unit weight when it becomes dry in kilonewton per meter cube. Okay? So, ang hinahanap naman kilonewton per meter cube. Pero ang makukuha muna natin dito, guys? Ang makukuha muna natin dito ay naka-density, no? Mag-iingat kayo ulit dun, ha? So, ano ulit yung formula? Density ng dry. Ano yung density ng dry? Kunwari, kabisado nyo na, kasi kakagamit ko ilang beses. Pero na-explain ko naman sa inyo kung saan nanggaling, ha? Anong formula? Unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E. Yan. Then, unit weight ng, density ng water, 1,000. Specific gravity, 2.55. Then, void ratio, 1 plus void ratio, 0.777. Ayan. So, 1,000 over 2.55 over tuloy times 2.55 plus 0.777. Nakuha mo, ang nakuha mo dyan is 1,435 kilogram per meter cube. Paano natin gagawin kilonewton per meter cube yan? Tingin nyo, guys. Gawin nyo, paano natin gagawin tong kilogram into newton? Diba ang newton, kung maalala, is kilogram per meter per second square. Ayan. So, ibig sabihin, dadagdagan natin to ng meter per second square, which is gravity yun, diba? Kasi yung mass, yung mass na kilogram, gagawin mong weight, multiply mo lang siya sa gravity. Kaya, ibig sabihin, multiply mo siya sa 9.81 meter per second squared. Okay? So, pag pinaghalo mo na itong kilogram meter per second squared, ano mangyari? Magiging newton, no? Then, after nun, newton na yan, kailangan mo lang i-convert into kilonewton. So, paano natin i-convert? 1 kilonewton equivalent to 1,000 newton, no? Kasi nga, naging newton na to, di ba? Newton na to. Then, kulayan natin para mas, visualize. Ito, magiging to? Diba ito, itong kilogram meter per second squared is newton, which is nandito yan sa baba. Then, ika-cancel natin siya, gagawin natin siyang newton. So, ganun lang. Ayun. So, labas mo yung sagot dyan. Tingnan natin ilan. Times sa 9.81. 9.81, then divide mo sa 1,000. Lalabas dyan is 14.07. Tama ba? O 14.1 na lang. 14.07. 08 na lang. Ay, 077 na lang. Ayan, kuha mo na yung sagot, no? Okay. Proceed tayo. Ayan, kung may tanong ulit, sabihin lang sa akin. So, mag-ingat lang ulit sa unit, no? Kasi baka sabihin, unit weight, pero ang binigay pala is density, no? Okay? Proceed tayo. Number 6. Number 6. Number 6 naman tayo. Ito. Number 6. Which soil property is most used in engineering? Okay. Pag tinanong yan, tingnan mo na lang, ano nga ba yung pinaagamit dito? Okay, tignan ko na naman dito, no? Kahit tignan mo nga lang na mabilis, no? Kitang-kita naman natin ang pinaagamit dito ay si void ratio, no? Nandiyan si void ratio. Void ratio, void ratio, nandiyan si void ratio, nandiyan si void ratio. Void ratio, void ratio. Marami, no? Laging gamit si void ratio. Kaya pinakagamit naman talaga si void ratio. Ganun lang. Void ratio, void ratio. Di void ratio, no? Para may patunay ka dyan, bilangin mo sila lahat. Bilangin mo kung ilan si void ratio. Then bilangin mo kung ilan si porosity. Bilangin mo si specific gravity. Bilangin mo si moisture content. Di kung sino pinakamarami, yan yung yan na si void ratio, no? Pero obviously naman talaga si void ratio, no? Yung take note nyo na lang yan si void ratio. Okay?
Sige. Number 7 tayo. Number 7. Number 7 naman, if the volume of voids is equal to volume of solid, ano sinabi niya? Sulat mo na agad, no? Para ano? The volume of voids is equal to volume ng solid. What is the porosity and void ratio equal to respectively? Pag sabi mo respectively lang naman, binanggit niya dito na una si porosity, edi una mo hanapin si porosity. Ibig sabihin, kunyari dito sa sagot na to, dapat ang una mong lalabas is ano, 0.5, no? Kasi baka mapagbaliktad mo mamaya, 'di ba nga may 1 at 0.5. Baka ang gawin mo, piliin mong sagot sa choices 1 and 0.5. Huwag mo piliin 'yun na, pipiliin mo dapat si 0.5 and 1. No, kasi sinabi niya naman dito respectively. Okay, ganun lang 'yun ha. Then ano pa sabi dito? What is the porosity and void ratio? Ano ulit yung porosity? Hindi yung relation between porosity and void ratio, yung mismong formula ni porosity. Volume ng voids over total volume, no? Volume total. Then yung isa naman sa void ratio, volume ng solid over volume ng voids, no? Tama ba? Baliktad. No. So, ang palatandaan ko dito, pares sa porosity pati sa void ratio, nasa taas si volume ng voids, no? Yun lang naman palatandaan ko, kaya nalaman ko baliktad, no? Okay, tingnan natin. Mapaya tayo, no? Ayan, no? Volume ng voids and volume ng voids, no? Yun lang isa palatandaan ko rin dyan. Na pares dapat nasa taas si volume ng voids. Then, nangyari? Excuse me. So, nangyari lang naman dito, sabi dito, volume ng void is equals to volume ng solid. Ibig sabihin, ito pala, palitan mo yung volume ng voids dito into solids. Ano mangyari dyan? So, equals na pala ito sa 1, no? Kasi nga, yun nga, yung volume ng voids, palitan mo ng volume ng solids kasi nga equal lang naman silang dalawa, no? Di may 1 ka na. Ano yung pangalawa mong gagawin? Pangalawa mong gawin, yung formula ni porosity. Formula ni porosity, E over 1 plus E. So, 1 over 1 plus 1. So, ano labas dyan? 1 half or 0.5, no? Inhanap si porosity, 0.5, no? Ayan, 0.5. Then, inhanap si void ratio, 1. Ganun lang. Diba? Okay, proceed tayo. Number 8 na. Number 8.